Paano kung ang taong minahal mo ay minahal din ng iyong ina sa paraang hindi mo kailanman inakalang posible? Isang pag-ibig ang nagsimula sa tiwala, ngunit nauwi sa pagtataksil, galit at karumal-dumal na krimen. Ito ang kwento ng mag-inang sinubok ng maling pag-ibig. Isang trahedyang nagpapatunay na hindi lahat ng salitang mahal ay totoo, sapagkat minsan ang pag-ibig na inaakala mong magbibigay init, siya rin pala magdadala sa iyo sa apoy ng kapahamakan. Sa East Medinipur District, West Bengal, India, sa ilalim ng jurisdiction ng Durgachak Police Station ay matatagpuan ang isang lugar na tinatawag na Haldia. Mayroong Ward Number 7 na nakatayo mismo sa tabi ng Ilog Hooghly. Noong February 18, 2020, madaling araw iyon, kakasikat pa lamang ng araw. Tulad ng kanilang nakaugalian, nagtungo sa tabi ng ilog ang ilang residente upang maglakad-lakad. Nang makarating sila sa pampang, napansin nila ang dalawang bagay na umaapoy. Sa una, inakala nila na may nagsunog lamang ng basura. Ngunit pamilyar sila sa lugar at hindi pa nila nakita ang ganoon, bukod pa sa hindi iyon tambakan ng basura. Bukod pa rito, may kakaiba at masangsang na amoy ang usok. Hindi ito amoy ng karaniwang nasusunog na basura. Mayroon talagang kakaiba. Nilapitan nila ang pinagmulan ng apoy. Nang makita nila ng malapitan, nanginig ang kanilang kaluluwa sapagkat dalawang labi ang nasusunog. Malinaw nilang nakita ang mga paa, binti at bahagi ng mga ito. Walang duda na ang mga ito ay mga tao. Agad silang sumigaw at dahil sa ingay, nagtipon ng ilang lokal na residente. Kumuha sila ng tubig mula sa ilog upang apulahin ang apoy. Nang maapula ang apoy, kitang-kita na ang lahat. Dalawang labi ang sinunog. May tumawag agad sa pulisya. Mabilis na rumisponde ang pulisya ng Durgachak. Ang isa sa dalawang nakita ay lubhang sunog at halos hindi na makilala kung babae ba o lalaki. Ngunit ang pangalawa ay nasa mas mabuti na kalagayan at ayon sa kanyang damit, mukha itong babae. Ginawa ng pulisya ang kanilang forensic na pagsisiyasat. Bagamat sunog din ang mukha ng labi, nakita ng pulisya ang ilang hibla ng buhok malapit sa may kaunting sunog na labi. Nagpapahiwatig ito na ang babae ay nagpakulay pa ng kanyang buhok ng golden at green na kulay. Ito ay nagbigay ng idea na ang biktima ay hindi pa ganoong katanda. Marahil ay may hilig sa pagpapakulay ng buhok. Bukod pa rito, nakakita ang pulisya ng isang hikaw na hugis swastika. May nakaukit dito na SJP at KDM. Inakala ng pulisya na ang SJP ay ang pangalan ng binilihan, habang ang KDM ay hallmark sa alahas na tumutukoy sa proseso kung saan ginagamitan ng cadmium na metal upang mas mapadalisay ang ginto. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya sa paligid ng mga labi, naghahanap ng iba pang ebidensya. Sa kanilang paghahanap, nakita nila na mayroon palang bahaging hinukay sa lupa. Ito ay malapit sa pinangyarihan. Tila may nagtangkang maglibing muna sa mga labi, ngunit nagbago ang isip at sinunog na lamang. Lumilitaw na gumamit sila ng pampasiklab tulad ng gasolina. Malinaw na hindi isinagawa ang krimen sa lugar na iyon dahil ito ay nasa publiko. Malamang na pinaslang ang mga biktima sa ibang lugar at dinala lamang doon upang sunugin. Di nagtagal natukoy ang sanhi ng pagkasawi. Batay sa mga nakita, nagrehistro ang pulisya ng kaso ng pagpaslang at pagtatago ng ebidensya laban sa mga hindi pa nakikilalang tao. Binuo ang isang team ng 13 upang magsagawa ng espesyal na investigasyon. Ang unang hakbang ay alamin kung sino ang dalawang labi. Alam lamang nila na ang isa ay babae, ngunit ang pangalawa ay hindi na matukoy. Wala pang magagawa ang pulisya habang hindi pa dumadating ang postmortem report. Pagalipas lang ng ilang oras ay dumating din ito. Nakumpirma na ang dalawang labi ay parehong babae. Ang isa ay tinatayang nasa edad 20 hanggang 22 years old at ang pangalawa ay 40 years old pataas. Ang mas bata, ang 20 to 22 years old, ay ang mas kaunting nasunog. May natagpuang sedatives o pampatulog na gamot sa kanilang sistema. Ngunit ang ikinasawi nila ay ang pagsunog. Ibig sabihin buhay sila nang ginawa ito sa kanila. Malamang na sinunog sila habang sila ay walang malay. Ngunit sino kaya ang makakagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? Agad na ipinadala ng pulisya ng Durgachak ang impormasyon ng mga labi sa mga karatig estasyon. Sinubukan din nilang alamin kung may nagsumite na ng missing person report para sa dalawang babae. Sinubukan ng pulisya ang lahat. Ngunit wala silang nakita. Walang sinuman ang nag-ulat ng pagkawala ng dalawang babae. Sa gitna ng pagkalito, hindi alam ng pulisya kung paano magpapatuloy. Hindi nila alam kung kanino ang mga labi, kung taga saan sila, ano ang relasyon nila at bakit sila pinaslang.
kaya naisip ng pulisya na humingi ng tulong sa publiko. Nagpost sila sa social media tungkol sa insidente. Kalakip sa post ang mga natagpuang gamit, damit, alahas at mga detalye mula sa postmortem report tulad ng tinatayang taas, edad at itsura ng mga biktima. Nananawagan ng pulisya sa publiko kung may nawawala silang kakilala na tumutugma sa description, ipagbigay alam agad sa pulisya. Inalabas ang post na ito noong February 20 o 21. Mabilis itong nag-viral. Noong February 21 may isang tao ang nakipag-ugnayan sa Durga Chak Police Station. Sinabi ng tao na ito na may kilala siyang isang ina at ang kanyang anak na babae na ilang araw nang hindi makontak at hindi rin active sa social media. Dito naisip ng pulisya kung may kailangan silang malaman tungkol sa isang tao sa kasalukuyan. Dapat nilang suriin ang kanilang social media profile. Kadalasan doon na mismo nagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga tao. Sa tulong na nagbigay ng impormasyon, nakuha ng pulisya ang mga larawan ng mag-ina. Ito'y sina Rama Day, 40 years old, at ang kanyang anak na si Ria Day, 22 years old. Nanirahan ng mag-ina sa New Barakpur na sakop ng North 24 Parganas District sa India. Kinabukasan, February 22, nagtungo ang pulisya sa New Barakpur. Habang nagpapakita ng mga litrato ng mag-ina, natagpuan nila ang isang bahay na nakakandado. Na magtanong sila sa mga kapitbahay, nalaman nila na sina Rama at Ria ay umuupa sa bahay na iyon. Wala nang iba pang kasama ang dalawa at tumagal na sila roon ng 2.5 taon. Gayunpaman may sariling bahay ang mag-ina, ilang kilometro lamang ang layo. Ngunit pinili nilang umalis sa kanilang pamilya at umupa sa New Barakpur. Si Ria ay kilala rin sa lugar bilang Urbi at napaka-active niya sa social media na halos araw-araw itong nagpo-post. Maraming tao ang lumabas, kabilang ang mga kaibigan, kakilala at kamag-anak. Sinabi nila na ang mga natagpuan sa post ng pulisya tulad ng mga gamit, damit ay tila tumutugma kina Rama at Ria na matagal na ring nawawala. Doon na nagkaroon ng hinala ang pulisya, baka ang mga labi ay sina Rama at Ria. Dating naninirahan sina Rama kasama ang kanyang asawa at anak na si Ria sa Navi Mumbai, Maharashtra, India. Ngunit nagdiborsyo sila. At noong 2017 to 2018, bumalik si Rama sa West Bengal sa halip na umuwi sa kanilang pamilya. Nanirahan siya sa East Medinipur dahil sa paglipat-lipat na apektuhan ng pag-aaral ni Ria. Noong 2017, nasa grade 8 pa lamang siya. Matapos magdiborsyo ang kanyang mga magulang at bumalik sila sa West Bengal, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Sa kalauna, nag-aral siya sa New Barakpur para sa high school at intermediate level, habang ang kanyang ina ay nasa Haldia. Madalas ang mag-ina ay nagdadalaw. Minsan ang ina ay pumupunta sa anak at minsan naman ang anak ay pumupunta sa ina. Ganun ang takbo ng kanilang buhay at wala silang pakialam sa iba pang miyembro ng pamilya. Lahat ng impormasyong ito ay nakuha sa investigasyon noong February 22. Sa araw ding iyon dumating ang Call Detail Record o CDR ni Ria at Rama. Nakuha rin ng pulisya ang mobile tower location ng mga ito. Sa pagsusuri ng CDR, lumabas na ang huling tawag na natanggap ni Rama ay mula sa isang lalaki. Ito'y nagngangalang Saddam Hussein. Nang suriin ng pulisya ang mga call record, sa nakalipas na mga araw napansin nila na madalas magkausap si Rama at ang lalaking ito. May mga araw na humihinto ang tawagan ngunit nagpapatuloy pagkalipas ng ilang araw. May mga call record din si Saddam sa CDR ni Ria. Tulad ng kay Rama, madalas din silang magkausap at ang kanilang pag-uusap ay tumatagal ng oras. Bakit nagkakausap ng matagal ang mag-ina at ang iisang lalaki? At sino si Saddam Hussein? Agad na inalam ng pulisya ang tungkol sa lalaking ito at kinuha ng pulisya ang mobile tower location ni Saddam. Ikinumpara ito sa lokasyon ng mag-ina. Partikular nilang tinignan ang mga lokasyon bago matagpuan ng mga labi. Ang mga ito nga ay natagpuan noong umaga ng February 18. Ngunit noong gabi ng February 17, ang lokasyon ni Ria, Rama at Saddam ay magkakasama sa iisang lugar. Dito nakakuha ng malaking pahiwatig ang pulisya. Patuloy na nag-uusap sa telepono si Saddam at ang mag-ina at bago matagpuan ng mga labi sa tabi ng ilog ay magkakasama sila. Ngunit ano ang koneksyon nila? Si Saddam Hussein ay naninirahan sa New Colony ng Durga Chak. Isa siyang labor contractor. Nagtungo ang pulisya sa bahay niya. Ngunit nalaman nila na nasa ospital daw ito dahil nasugatan. Pumunta rin ang pulisya sa ospital at kinuha si Saddam. Nalaman ng pulisya na nagtungo si Saddam sa ospital para magpalagay ng bandage. Ngunit hindi naman malubha ang sugat niya, mga gasgas lamang. Nagduda ang pulisya sa ginawa ni Saddam. Bakit siya nagpunta sa ospital para sa maliit na sugat? Ipinahiwatig nito na siya ang posibleng responsable sa kalagayan ni Rama at Ria. Sa simula, itinanggi ni Saddam ang lahat.
Ngunit nang ipakita ng pulisya ang kanyang call history at mga location record, bumigay siya. Inamin niya na siya ang tumapos sa mag-inang Rama at Ria. Ayon sa kwento ni Saddam, matapos magdiborsyo si Rama at bumalik sa West Bengal, nanirahan si Ria sa New Barakpur para sa pag-aaral habang si Rama ay nanirahan sa Haldia. Malapit ang bahay ng pamilya ni Rama sa New Barakpur, kaya marahil mas pinili niya ang malayo para makaiwas. Dahil nag-iisa siya, nagsimulang mabagot si Rama. Kaya gumawa siya ng profile sa social media. Doon niya nakilala si Saddam na hindi kalayuan nakatira sa kanya. Minsan bumibisita si Saddam kay Rama. Bumisita rin si Ria, ang anak ni Rama sa kanyang ina sa Haldia. Inakala ni Ria na kaibigan ng kanyang ina si Saddam, kaya nagpadala rin siya ng friend request kay Saddam sa Facebook. Sa ganoon, naging magkaibigan din sina Ria at Saddam. Nagumpisa silang mag-chat, nagpalitan ng phone number at nagkausap sa telepono. Dahan-dahan, nagka-interesan sina Ria at Saddam sa isa't isa. Na magkita sila, si Ria ay nasa 19 to 20 years old lamang at si Saddam ay nasa 26 to 27 years old. Di nagtagal, nagsama sila at nag-live-in sa Basudebpuram, ilang kilometro ang layo. Tila doble ang saya sa buhay ni Rama at Ria nang dumating si Saddam. Walang problema si Rama sa relasyon ni Saddam at Ria. Naglalakbay silang tatlo paminsan-minsan. Nagpupunta sa beach, kumakain, nagkukwentuhan at nagpapalipas ng oras na magkasama. Nangako pa si Saddam kay Ria na magpapakasal sila. Minsan nasa Barakpur si Ria para mag-aral. Minsan kasama si Saddam sa Basudebpuram. At minsan kasama ang kanyang ina sa Haldia. Tila maayos ang lahat. Ngunit nagbago ang takbo ng love story. Unti-unting nalaman ni Ria na may asawa at mga anak na pala si Saddam. Hindi ito sinabi ni Saddam kay Ria bago sila pumasok sa relasyon. Sa halip, nangako pa siya ng kasal. Ang impormasyong ito ay nakuha sa pahayag ni Saddam at ng mga kakilala ni Ria. Ipinagtapat ni Ria sa kanyang inang si Rama ang nalaman niya. Dito nagbago ang lahat. Sinabi ni Ria kay Saddam, "Nagsinungaling ka, niloko mo ako sa pangako ng kasal." Nagbanta siya na kung hindi siya papakasalan ni Saddam, magsusumbong siya sa pulisya. Noon pa man ay hinihikayat na ni Ria si Saddam na magpakasal. Ngunit laging naghahanap ng dahilan si Saddam, nagpapalusot at nagpapabago ng usapan. Ngayon, hindi na niya magagawa iyon. Idiniin siya na mag-ina. Magpapakasal ka o makukulong ka. Ngunit hindi gusto ni Saddam ang dalawang option. Hindi siya pwedeng magpakasal. Paano siya haharap sa kanyang asawa at mga anak? Isa pa, hindi sapat ang kanyang kinikita para sa dalawang pamilya. Hindi rin siya pwedeng makulong dahil mabubunyag ang sikreto niya at masisira ang kanyang reputasyon sa komunidad. Dito na nakuha ng pulisya ang motibo sa pagpaslang, ang kasal at ang banta ng kulungan. Ayon kay Saddam, lubos siyang nabagabag sa pagpipilit na mag-ina. Paano siya makakawala sa kanila? Sinubukan niyang lumayo, ngunit hindi niya nagawa. Sa halip naisip niya, bakit hindi na lang alisin sa landas sina Rama at Ria? Wala silang koneksyon sa ibang tao. Walang naghahanap sa kanila. At wala ring nakakakilala kay Saddam na may koneksyon sa kanila. Dito, walang maghihinala sa kanya. Siya ay nagsimulang magplano. Tinignan niya kung paano gagawin ang lahat, paano paslangin, paano itatago ang mga labi, at paano iiwasan ng pulisya. Isinama pa niya ang ilang kaibigan sa kanyang plano. Dumating ang araw ng pagpaslang, February 17. Tumawag si Saddam kay Rama at sinabing ngayong gabi, aayusin natin ang lahat ng ito, pag-uusapan natin. Pumayag naman si Rama. Tinawag niya si Ria para sumama. Magaganap ang lahat sa Basudebpuram, kung saan nanirahan sina Saddam at Ria. Bandang hapon, nagtipon ng tatlo sa Basudebpuram. Handa na si Saddam sa lahat. Madalas silang mag-inuman, kaya tulad ng dati nagdala si Saddam ng alak. Ngunit si Ria ay hindi umiinom. Bandang alas 8 ng gabi, pumunta siya sa palengke at bumili ng chow or noodles para kainin. Hindi kumain si Saddam ng chow. Sa halip, hinanda niya ito at nilagyan ng pampatulog. Kumain na mag-ina ng chow at nawalan ng malay. Nang sila ay makatulog, tinawagan ni Saddam ang kanyang kaibigan na si Mansur Alam Malik na naninirahan sa Kurkali. Agad namang dumating si Mansur sa Basudebpuram. Gamit ang panyo, hinawakan ni Saddam ang leeg na mag-ina habang sila ay walang malay. Nagdala rin ng sariling four-wheeler na sasakyan si Saddam. Na makumbinse sina Saddam at Mansur na wala na talaga sina Ria at Rama, binalot muna nila si Rama sa isang kumot at inilagay sa trunk ng kotse. Pagkatapos, binalot din nila si Ria at inilagay sa likod ng upuan. Ang orihinal na plano ni Saddam ay ilibing ang mga labi sa tabi ng bahay ng kanyang kaibigang si Mansur. Ngunit tumanggi si Mansur. Dahil may mga CCTV camera doon
at maari silang mahuli. Kaya naisip nilang ilibing ang mga ito sa tabi ng ilog Hugli. Nagdala rin sila ng isang bote ng gasolina sakaling kailangan nilang sunugin ng mga labi. Ayaw nilang magkulang sa pagtatago ng ebidensya. Bandang hating gabi narating nila ang pampang ng ilog. Naghukay sila, ngunit habang naguhukay biglang sumikat ang araw. Hindi pa sapat ang lalim ng hukay. Dahil sa pagmamadali, nagdesisyon sila na sunugin na lang ang mga bangkay sa isang tabi. Nang ilabas nila ang mag-ina mula sa kotse upang sunugin, biglang gumalaw ang dalawang babae. Natakot sina Saddam at Mansur. Kinansela nila ang paglilibing. Inilabas nila ang dalawang labi, inilagay sa isang tabi at sinimulang sunugin. Ang buong bote ng gasolina ay binuhos at ginamit ni Saddam kay Rama. Dahil sa pagmamadali ay nagkulang sila sa pagkalkula ng mga gagamitin. Nawalan sila ng gagamitin para kay Ria, kaya nagdesisyon sila na maglabas ng gasolina mula sa tangke ng kanilang kotse. Ibinuhos ito kay Ria at sinindihan. Ito ang dahilan kung bakit mas sunog ang ina kesa sa anak. Pagkatapos tumakas ang dalawang salarin. Matapos marinig ang kwento noong February 23, inaresto na rin si Mansur Alam Malik. Nagbigay ng blood sample ang tiyuhin ni Ria para sa DNA test ng dalawang labi. Sa laboratory sa Kolkata, nakumpirma na ang mga labi ay sina Ria at Ramade. Noong February 27, inaresto ng pulisya ang isang lalaking nagangalang Sukhdev. Ayon kay Saddam, kasama niya rin ito at tumulong sa pagtatago ng ebidensya. Matapos ang krimen, nagtago si Sukhdev sa isang daba o kainan. Ito'y sa Machreda. Doon siya kinuha ng pulisya at umamin din siya sa kanyang kasalanan. Noong February 27 din, nagtungo ang pulisya sa flat ni Rama sa Haldia. Siniyasat nila ito ng husto. Sa isip ng pulisya, ang motibo ay umiikot sa pag-iwas ni Saddam sa kasal. Ngunit nang halugugin ang flat ni Rama, nakakita sila ng mga piraso ng papel sa isang aparador, kasama ang personal na diary ni Ria. Ipinadala ang mga piraso ng papel sa mga eksperto para buuin. Si Ria ay mahilig mag-diary sa wikang Hindi, English at Bengali. Ang diary na nakuha ng pulisya ay may 5 pahina na nakasulat sa 3 wika. Nakasulat doon ang tungkol sa relasyon ni Saddam, Ria at Rama. Nang buuin ang mga piraso ng papel, lumabas ang isang sertipiko ng kasal. Ayon sa sertipikong ito, nagpakasal sina Saddam at Ria noong 2018. Dito biglang nagbago ang buong motibo ng krimen. Ipinadala ng pulisya ang sertipiko sa registry office para i-verify. Lumabas na tunay ang sertipiko at may record ito sa registry office. Nakasaad sa diary ni Ria na unang nagkakilala sina Saddam at Rama, ang kanyang ina, at pagkatapos ay nagkaibigan naman sina Ria at Saddam. Ngunit sumunod na isinulat ni Ria ang kanyang hinala na may malapit na relasyon si Saddam at ang kanyang ina na si Rama. Ito ang dahilan kaya nanirahan si Rama sa Haldia para mas madalas silang magkita ni Saddam. Ang lahat ng ito ay natagpuan ng mga investigador sa diary ni Ria. Sa patuloy na pagtatanong kay Saddam, lumabas na nagsimula rin siyang maghinala na may affair si Rama sa ibang lalaki at si Ria sa iba pang lalaki. Ibig sabihin nagkakaisa ang tatlo sa pagkawasak na relasyon. Dahil dito gusto na ni Saddam na makawala sa mag-ina. Ngunit pinilit pa rin nila si Saddam na pakasalan si Ria. Bukod pa riyan, may hawak na maselang mga litrato at video si Ria ni Saddam na ginamit ng mag-ina sa pananakot at pagkuha ng pera mula kay Saddam. Kung tutuusin, nagkasala si Saddam nang lumapit siya kina Ria at Rama kahit na may asawa at mga anak na siya. Kung inuna lang niya sana ang kanyang sariling pamilya, hindi na sana siya gumawa ng ganoong karumaldumal na krimen ang sunugin ang kawawang mag-ina. 4 na tao ang inaresto sa kasong ito, si Saddam Hussein, Mansur Alam Malik, Sukhdev Das at may isa pa na nagngangalang si Aminul Hussain. Noong March 3, 2020, dinakip siya ng pulisya sa Goregaon, Mumbai. Dinala siya sa Durgachak, West Bengal. Si Saddam Hussein ay inuugnay din sa isang makapangyarihang politiko noong panahong iyon dahil kumalat ang kanilang mga litrato. Matapos ang 5 taon noong August 2025 sa korte ng West Bengal, tuluyan ng bumagsak ang hatol. Isa-isang tinawagan ng mga pangalan ng mga akusado at sa harap ng lahat, binasa ng hukom ang desisyon. Ang 4 na akusado ay nahatulang mabilanggo habang buhay para sa karumaldumal na pagpaslang sa mag-inang Rama at Ria. Sa loob ng korte bumigat ang katahimikan, habang ang mga akusado ay binababa ang kanilang mga ulo. Ang hustisyang matagal nang hinihintay sa wakas ay nakamtan na ng dalawang mag-ina. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!